Paano 3D printing like? Ito yung mga ganito. May 3D printer ka, ganun. Ayos ano? Ito yung mga ganyan. Ilang ano yan? Ilang... Nag-work ka pa before para sa ano? Hindi, actually hindi ako nag-work sa engineering, pero nag-try ako yung sa business 3D printing, gano'n. Pero hanggang ngayon naman ginagawa ko siyang hobby. 3D modeling and design. Ayan, kaya sobrang traffic dahil dito. Ayan. Nabangga ng lalaki yung sasakyan na puro boomer. Kaya ganyan. So, ayun. Pinatagal lalo kasi boomers yung malabangga. Nakakainis. Magsalita ka, alam mo, privileged. Anyway. Ayan. Good luck for them. Okay. Here at the largest ukay in Imus, Cavite so far sa mga napuntahan ko. Let's find some, I don't know, weird clothes, I guess. Okay. Got the whole section of boots from, I don't know, hooker boots down to space boots, cowboy boots, I don't know what you call this. Namigat, ito, papakita ko lang sa inyo. Red Wing Authentication 101. And itong nasa harapan nyo, isang peking Red Wing boots. Alam mo kung bakit? Ayan, titingnan mo yung leather. This is not like yung original or yung authentic leather na ginagamit ng Red Wing. Kumbaga ano to, it's either synthetic leather or I don't know, God knows what kind of leather. Ganun din yung insole, ay yung outsole. Nakikita mo na magaspang siya, hindi siya yung hindi siya smooth tsaka matigas. Tsaka wala nakalagay na Red Wing. So ayun, isa pa yun. Ayan pa oh. What the fuck is this? Ayan, tingnan nyo. What the hell is this? Wala yan, 875 lang. So 875 yan, galing sa Wushan, China. Assortments of watches na hindi mo alam kung totoo. I doubt totoo to. And Coma. Ewan ko, pero ewan ko kung ganito rin kayo, pero dati bata pa ako, fascinated ako sa ukay kasi ang daming gamit, alam mo yun. Tapos alam mo na yung iba sa kanila ang gamit na nagamit or previously, alam mo yun, may paang sumuot dyan and may ginawa sa kanyang buhay. Kumbaga may kaluluwa, may naiwan na kaluluwa nila. Ang gano'n ang dating. Kaya dati parang pag nakakita ko ng astig na brands or kakaibang sapatos, parang gusto kong bilhin, pero syempre dahil bata nga ako, wala akong perang pambili. Pero ngayon parang okay, luma, alam mo yun, mga lumang gamit. After that, wala na, alam mo yun.
doesn't hit like it used to be anymore. Nga pala, nadapa ako kanina. Tinitingnan ko kasi yung cellphone ko, hindi ako habang bumababa ako. Kaya yun. Naglag ako sa hagdanan, oh my god. Okay, continuation lang nung sinasabi ko kanina. Tumawid lang ako kasi binidyohan ko yung buong store. So, ayan, hindi na ngayon. Mamsi store, ayan. Can see it, dito yung aking bag and bike. Ayun nga, bago ko nakarating dito, pumunta muna ako ng nagtingin ako doon sa gym, yung Athlon Fitness. So wala na pala silang Brazilian Jiu-Jitsu class. So ayun, meron lang sila karate doon. So ang gagawin ko doon. Ayan, after that, nagbike ako hanggang tawag doon, hanggang Stash bike shop. So yun na kasi yung kumbaga pinakamalapit na store na nagbebenta ng skateboards and all. So ayan, okay naman, maganda yung lineups nila. Meron silang mga signature boards, mostly DGK, tsaka yun DGK. Nalimutan ko isa eh, pero yun nga. Tapos may mga blank board din sila, so galing US na, pero yun nga, closed. Ayan, so ngayon dito ako ngayon papahinga. So iniisip ko kung saan ako kakain, saan ako mag-spend ng aking natitirang mga oras sa labas bago ko umuwi kasi nga. And hopefully I'm gonna meet a friend. Ayun. Ayun lang. So titingnan ko mamaya. Balitaan ko kayo. Damn, your boy's jacked. Look at the muscle, dog. Dalawa yung pinagpipilian ko. It's either Bangkito dyan sa likod ng katedral. Kaso nga lang, sabi nila sa Reddit, wala daw, ang tawag doon? Na ano na daw yun, nasunog daw yun. So not sure kung alam mo yun, kung nandun pa. So tumingin ako doon sa list ng kung ano yung pwede mong puntahan, yung mga must try ng mga food spots sa Imo. So ito yung I think number 5. Marami na ako naririnig dito, so syempre taga-Imus ako. Tapos yun nga, marami na rin kumakain dito sa Lolo Boy. Sabi nga daw masarap daw dito. So, the iba naman, the other end of the spectrum, marami nang sasabi na overrated. Pero I'll be the judge of that. And ayun, natin kung masarap. Sabi nila ito daw ang bote na to, it represents me, the duality of man daw, kasi like puro ganyan daw, like Bible verse, Bible. Tapos biglang may ganito, tapos may ganyan revere. Ewan ko, very poetic nitong tubigan. That's why I like it. It fits bike ko ng maayos. So yun nga. Okay, let's eat. Tikman natin itong what's this Lolo Boys all about. Let's have an assortment of meat. May tosino. Hindi ko nabasa yung ano nila dito, pero masarap. It's good.
medyo mabigat. Pero, tapos may ganito. Ang tawag dito? Ito, ang tawag dito? Yung bulaklak. Sarong bulaklak. That's good. Tapos may kusino. Kusino, basic kusino. Nothing mind-blowing. And itong longganisa nila. Alam mo yung mga nabibili sa atin lahat o sa palengke na longganisa, yun. It's good, but it's nothing to write home about. Alam mo yan, yung expression na yun, parang ganun. Manalo ko. Ganun din yung sabaw, parang mga karinderya type na sabaw. I mean, it's good, I think. Kaya okay naman, siguro. But for 230 pesos. Tapos only rice. Ewan ko, what do you think? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung good. Kung okay ba yun. Pero okay naman. Sarap naman siya. Okay, so let me finish this first then continue ko mamaya. Yeah. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, pero ang nararamdaman ko ngayon, busog na busog ako. And siguro tatambay muna ako sa plaza. So magbabike ako from here to plaza. Tapos hanap ako ng coffee spot maliban doon sa Bursailles. Or baka bumalik na lang ako doon, then uwi na ako. Yun yung plan. Whew! I'm here sa Imus. Ito nga pala yung lumang munisipyo ng Imus. Tapos ayan, nasa park ako. Wala yung flag. Pero may pinakamalaking flag doon sa atin. I don't know if that's true. O baka iba yan. Ayan. Ready na sila sa Christmas. So ako nakatambay ngayon sa no smoking and vaping. Okay. Ayan. Oops. Gusto ko i-try yan Momoyo. Mamaya try ko. So yun. Ito yung ating ito yung cathedral. Ito yung park. Ayan, okay. Actually, yung park before hindi siya open area. So parang may mga covered yan ng mga puno, ganun. Tapos may mga shed, maraming mga upuan na bato. Kaso nga lang tinanggal nila yun. So maganda sana yun. Also pati sa mga pulube niya, mga ganun, yung mga home, mga walang matuluyan, doon natutulog. So apparently ayaw nila yun. So tinanggal nila. I think yun yung reason kung bakit ginawa nila patag. So ngayon open area na siya. Ayan. Tapos marami nag-exercise dito pag hapon, pag umaga. Ito yung flag ceremony ng mga nagtatrabaho sa government every Monday. So yun, speaking of mga
mga nagpa-practice. Ginagamit din siya ng mga kabataan. Tingnan nyo. Ayan. Nagpa-practice yung mga kabataan. Ayan. Sumayaw. So, lahat mo natin. Dumaan sila. Ayan. Pahinga muna ako rito. And yap about, I don't know, about nothing particular. Actually, yung na-realize, yung gabi, habang nakahiga lang ako, nakikinig ako ng music. Parang, sabi ko, ayaw ko naman maiwan sa bahay lang. Tapos, alam mo yun, mabulok lang ako doon. Since, medyo, I don't wanna say it on camera, pero, wala, ito na yung, dito na ako. Medyo, I don't know, I don't want to use the word depressed, but yeah, without being sounded like a freaking sad boy or what. Pero yun nga, medyo, yeah, siguro nga pwede mo sabihin na medyo depressed ako. I don't know, marami lang nangyari sa buhay ko. I don't wanna go into details, no? Pero yun, naisip ko lang na hindi ko pa naman nagagawa ito sa sarili ko, no? Kung mag-ikot-ikot, mag-isa, and just to, you know, document it. So, this is first time na gagawin ko. So, may camera naman ako. Kaya, alam mo yun, nabubulok din yan sa bahay. Like, what the hell? Gamitin ko na. Ayan, okay. Ang hirap pala, no, kapag nasabihin mo yung mga saloobin mo sa camera, knowing na ipapublish and ipapakita mo sa interweb yung ano, yung video, and also knowing na marami makakapanood nito. Yung marami, pero yung mga, syempre, mga friends and families, ganun. Ang hirap din pala ang trabaho ng ibang vloggers, no? Kasi you have to, ang tawag dun, push through the cringiness, yung pagiging self-conscious, no? Yun yung kalaban mo yun. So you gotta fight through it. Then, ayun, also yung pag-iisip ng mga sasabihin, doon ako nahihirapan eh. Like, ang dami kong gusto sabihin, pero for some reason na nabablanko ako. So, ayun. Alam ko medyo pangit pa yung quality ng audio. So, you have to bear with that. Next time siguro, kung gagawa pa ako ng ganito, mag-invest ako sa camera. Ay, sa mic. Sorry. Naamoy ko pa yung Lolo Boy. Anyway, ayun. Again, first time kong gawin to, na lumabas mag-isa and just talk about stuff. And I want to talk about, since ito yung una kong video gagawin, vlog, I think, vlog ba tawag dito? No? I am by no any means a YouTuber, just some guy with a lot of time and a lot of things to say, pero hindi ko kaya masabi, hindi ko ma-translate into words, no? Anyway, just want to talk about my feelings for a second. Alam ko, no, medyo no? Napaka self-absorbed, pero bear with me. Ayun nga, lately, sinabi ko na to sa mga taong kay ate, no? Tsaka kay Shane, no? Pero I didn't go to the details, pero yun nga, the saddest the saddest I've been, no? As of today, no?
nagsimula yun nung birthday ako. Nag-birthday ako nung October 4. So, last month. So, ayun nga. Ewan ko. Parang feeling ko lately, hindi ko rin mapaliwanag kung bakit pero I just don't feel like myself lately. Yeah, I just don't feel like myself and sa pag nasa harap ka ng computer, nagtatrabaho, nagawin yung normal routine, you know, go to work, you know. So parang nagre-reminisce lang ako dun sa mga, since maraming free time kasi sa amin, so not necessarily free time, pero maraming time na, alam mo yun, na makakapag cellphone ka, ganun, makakapag chill ka lang, ganyan. So na-realize ko pala, without the noise, no, i-cut out mo yung noise ng buhay, ng ano, parang na-realize ko lang na wala pala ako na-accomplish. Alam mo yun, parang I mean, personal, sa sarili ko, wala akong na-accomplish sa rules, sa mga quote-unquote plan, sa ano, basta yung mga bagay na gusto ko sa gawin. So, alam ko na sabihin nyo na dapat wala kayong plano, ganun, let God control your life, you know, and whatnot. But lately, hindi ko lang alam kung alam mo yun, kung nawawala lang ako dun sa sarili ko. Just I try to block out the noise. Like for example, pag uwi ko ng bahay, I play games, I do those things, no? I have a hobby, not necessarily fulfilling siya, pero alam mo yun, it's not something that parang side quest yun. Pero alam ko there's something missing, and yun nga, sarili ko. And alam ko, it's also part din ng ano, ng God's divine intervention na medyo na may nangyari sa family namin lately na very deep stuff or serious stuff na nangyari sa family namin na hanggang ngayon pinagdadaanan namin, working on it, no, pero yun, ayun, dumagdag pa yun, no? So, ayun nga, I just, I don't know, parang feeling ko, wala lang, parang, hindi ko lang na-appreciate yung sarili ko, lately. So, ayun, as much as possible, I like to be with myself lately. I mean, it's fun to have friends, fun to hang out sa mga kaibigan ko, sa mga co-workers ko, but I mean, eventually something will catch up to you. And siguro ito na yun, yung sadness, to the point na very na siya, unbearable na siya, no? Minsan mahanap ko yung sarili mo, nagigising na madaling araw. Well, wala naman yun, mga manifestations lang naman yun, but not necessarily the root cause, no? So, ayun, I started writing again, pero di ko lang alam kung ano yung susulat ko, no? So, ayun, I also miss may mga times na nagsusulat ako para sa pelikula, and also writing just for fun, no? But I don't find writing fun anymore. So, I don't know, I think there's something wrong with me. Hindi na ako yun, no? So, by the way,
next video or vlog or bibili na ako ng may stand kami sa bahay kasi hindi lang siya kasya sa bag ko. Pero yun na nga. Anyway, side track naman ako. Ayun lang, the things that usually happen to me, it's not fun anymore. I don't find it fun. I don't find it. I feel like I lose all of my focus, my passion, to the point na parang, alam mo yun, I just live day by day. I mean, pero alam ko kasi I'm not built for that, you know. Sabi ko nga, parang feeling ko I gave too much. I gave too much of my time. I gave too much of my the effort, you know, I feel like I'm giving too much to the point na I'm not really hoping or giving anything, or you know, hindi ako nagtitira sa sarili ko. Yun. So, ayun lang. Kaya parang nalulungkot ako dahil. So yun nga, sinabi ko kay Shane, no, regarding dun sa puno nga yung pinagdadaanan ko, no. And ayun nga, I told her na yun nga na nalulungkot ako, na parang feeling ko wala nakaka-appreciate, no, na I've been sad, no, sa sarili ko. Ayun nga, sabi niya nga sa akin na that's not the case, no, it's not the case, hindi naman yun, you know, whatever happens, andyan siya para sa akin. After niya sabihin yun, ako nalungkot for some reason. I mean, ayun nga, lalo ako nalungkot nung sinabi niya kasi una, grabe, no, parang hindi ko lang akalain na nasasabi ko yun, magagawa ko yun, na maiisip ko yun knowing na may mga ganitong tao para sa akin, no? Ayun lang. Kaya, pero don't get me wrong, I'm grateful, I'm happy, I feel the love, I appreciate it, but at the same time I'm also very saddened. Parang feeling ko ang ungrateful ko naman. Gets niyo yung dilemma, no? So just parang feeling ko sasabog lang yung puso ko. Punong-puno ng na-overwhelm lang ako. So, ayun, yung nararamdaman ko lately, I'm sad, I'm angry, no, I'm happy, no, and I'm grateful, but definitely I don't have any peace in my heart. That's, you know, to sum up everything that I've said. So, ayan, I don't know why I'm documenting, you know, I don't know why I'm vlogging. This is not my usual thing, you know, I usually write stuff, but, yun nga. Actually, all this, no, itong nangyari sa araw ko ngayon, very unusual kasi for example, hindi naman ako talaga nakikipag-usap sa mga tao. I don't really interact, no? And
Lalong-lalo na sa mga random stranger. So, ayan. For example, yung coffee shop. Yung may-ari, tropa ko naman yun. Pero, hindi kami ngayon lang kami nagkaroon ng, alam mo yun, ng ganong klaseng conversation, like, na nag-share pa kami ng coffee. I mean, it's fun, no? It's nice, it's chill. Pero, hindi yun ang ginagawa ko. No? Tapos, ayun nga, yung biking, like being with myself, you know, I don't usually do that. So, ayun. And, ayun nga, sinabi ko siya, nag-open up ako kay Shane. Sinabi ko, Shane, ayun nga, nalulungkot ako, gano'n. Wala naman, ayokong sabihin sa mga taong nakapaligid sa akin, kay Shane, sa family ko. Ayoko sabihin sa kasi parang baka isipin kasi nila it has something to do with them. Ano mo yun? Baka sisihin nila yung sarili nila. Ano yun? Ayoko naman ng ganun, no? As much as possible, I wanted to keep it to myself. And kung bakit ako nagkakaganito, kasi dahil sa sarili ko. Wala nang iba. And ayun nga. Yun yung baga gusto kong yung gusto kong mangyari, no? And ayoko rin naman siya ikwento kung kanino kasi alam ko naman na hindi naman may intindihan. Alam ko kung if you're watching this, alam ko hindi mo rin naman may intindihan. Pero ayun nga, I don't want any sympathy naman. Or, hindi ko naman hinahanap na intindihin nyo ako or what. Just trying to record and document everything. Just for ayun nga. Anong gusto kong mangyari after this? Alam ko pauwi na ako pagkatapos ito. But, I don't know. Na mapanood mo man, kung papanoorin ko ulit, magbibigay na lang ako ng few words, no, ng final words, no, para sa sarili ko, no, pag pinanood ko to after na ma-cringe ako, no, yung future self ko while watching this video, no? Final words lang bago matapos yung video. Just wanted to say na of course, kung may nanonood man, kung may pinagdadaanan ka man, no, gaano man kadilim yung tunnel na pinagdadaanan mo, yung dinadaanan mo right now, there's always hope. Yun. Wala ka naman din choice but to be hopeful. You know, of course, there's God that kumbaga may control ng lahat ng ito, and the thing is you don't really see it, you know. Hindi mo man nakikita ngayon yung wala man hindi man nagme-make sense lahat ng ito, pero eventually it will. And yeah, it's good also to be with maging mag-isa, no, sa sarili mo. Also, okay lang din naman yung nararamdaman mo ngayon, no, B-boy, na maging mag-isa, no. You don't have to feel bad sa iba, no, and you don't always have to give. You don't always have to think to give, you know, to give sa. It's good to okay din naman na alam mo yun, mag-focus ka muna sa sarili mo, and saka ka na kapag ready ka na. And
And alam ko matatapos din kung ano man yung nararamdaman ko na eventually lalabas din yan. Ganun naman talaga ang buhay. Pero, kaya nga. Until then, wala ka ibang gagawin kundi ngayon magdusa. Magdusa, no? Pag, ano mo yun, experience everything. Experience the sadness, the anger, the everything, you know? Yeah, it's a process, sabi nga ni Daddy. Kung ano naman yung pinagdadaanan ng family namin about sa amin, it's a process, you know? And it's not overnight, no? Kinabukasan okay ka na. No? Hindi naman ganito. It's okay to feel what you feel right now. And you don't have to lose hope, no? Sa sarili mo, sa ibang tao, sa lahat. So yun nga, lobat na ako. So I think that's it, no? And God bless everyone. God bless the Philippines. It's currently 2:50. Pero hindi maaraw, maulap na eh. So yan nga, 2:50 p.m. I'll be doing what I'm doing out sa bahay, you know. Yeah. See you on the next video if kung meron man, pero kung wala na, edi bye-bye.